Hello again, ganda Kachika Life! Kumusta po kayo mga Kachika? Heto na naman po tayo para sa ating panibagong showbiz update. Unang update po natin is about po kay Miss Ann Curtis at Mr. Jericho Rosales. Makaraan nga po ng 17 years, muli na naman po magtatambal sa pelikula sina Miss Ann Curtis at Mr. Jericho Rosales. 2 buwan ang pamagat ng proyektong pagsasamahan ng dalawa, mula sa direksyon ni Irene Villamor at production ng Viva Films. Kung matatandaan niyo po, una nagkasama sina Miss Ann Curtis at Mr. Jericho Rosales sa Baler, a romantic war film na opisyal nakalahok sa 34 Metro Manila Film Festival, MFFF, noong December nga po 2008. Ang Baler ang itinanghali nga po na Best Picture sa gabi ng parangal ng 34 MFFF na ginanap po sa Harbor Garden 10 ng Sofitel Philippine Palace, Pasay City noong December 28, 2008. Si Miss Ann Curtis nga po ang nanalong Best Actress at nominated naman si Mr. Jericho bilang Best Actor. Muli nga po nagkapareho sina Miss Ann Curtis at Jericho Rosales sa Green Rose, ang drama series ng ABS-CBN na napanood mula February 14 hanggang May 27, 2011. Noong naman pong April 2024, nagkaroon mga haka-haka na may gagawin proyekto sina Miss Ann Curtis at Mr. Jericho Rosales dahil nga po sa IG post na actress. Kasama nga po si Direk Irene sa larawang ibinahagi nga po ni Miss Ann mahigit 1 taon na ang nakalipas. At ngayon naman, August 2025, matutuloy na nga po ang shooting ng pelikulang pagsasamahan ng tatlo, ang The Loved One. Unang nakatrabaho nga po ni Miss Ann Curtis si Irene sa Sid and Aya Not a Love Story, ang pelikulang pinagbidahan nila ni Mr. Dingdong Dantes. Certified blockbuster ang Sid and Aya dahil pinilahan nga po ito na manunood at pinalabas nga po sa mga sinihan noong 2018. Dumako naman po tayo sa iba nating showbiz update. May nakakabahalang update nga po si Miss Kris Aquino tungkol sa resulta ng pinakabago niyang blood test kaugnay pa rin ng kanyang masenang kalusugan. Sa IG account niya po, kahapon nga po, August 19, 2025, ibinahagi nga po ni Miss Kris ang katatapos lamang niyang turukan ng pangalawang dose ng rituximab. Isa nga pong uri ito ng antibody na gumagamot ng ilang uri ng cancer at autoimmune disease. Lahat nga po ni Miss Kris ay come in for second dose of the rituximab. I was prepared in the sense that we already know all the protocols we all need to follow. I have to give a big shout out to Jane because she saw something in my blood panel result that she found alarming. She convinced me to have the ultrasounds done yesterday. With all hospitalization, I can already tell na dapat nakakangkabahan kapag umakyat na yung senior technician. Sumilalim din daw po siya sa 3 test noong isang araw at iba-ibang espesyalista rin ang umano nagpaliwanag sa kanya kung gaano ito kaimportante ipagpatuloy lahat ng test at gamutan. Sabi nga po sa kanya, maaari raw po siya mapahama kapag naantala ang mga ito. Ani nga po ni Miss Kris, I had more tests yesterday and 3 different specialists. I want to protect their privacy kaya very general ang pagbibigay ko ng info. Can to explain things to me and how important it was not to delay because I will be endangering my life for her. Sa larawan nga po ibinahagi ni Miss Kris, mapapansin kasama ni Miss Kris sa loob ng hospital room ang bunsong anak nito na si Mr. Bimby Aquino na tila mahimbi ang pagtulog. Ayon nga po kay Miss Kris, nakadalaw na rin sa kanya ang panganay niyang si Joshua Aquino. Iginiit din po ni Miss Kris ang labis na pagtitiwala sa kanyang mga doktor na Pinoy na nagbibigay raw ng iba't ibang option kung paano gamutin ang iba't ibang uri ng kanyang karamdaman. Saad nga po ulit ni Miss Kris, since the night before my confinant, Bim has been sleeping well. Sunday, Kuya came to visit me. Dr. NC told me that he doesn't to produce unless they are necessary, but this is something all my doctor discuss. Why does Kris Aquino get this difficult to detect possible health time? Bumps not once but twice in her lifetime, and because of the first, we now all know she's allergic to all blood thinners. I had that non-invasive option explained to me, but I chose to literally trust Filipino doctor with my life rather than take medicine that I am unsure of specialists because I just finished a big dose of a strong immunosuppressant and I'm continuing with 2 immunosuppressant and so much more supplement, antihistamines, and important vitamins. Hiling pa nga po ni Miss Kris ang dasal para sa kanyang mga doktor, nurses at kanilang mga technician. Nakiusap din nga po siya sa suporte na huwag mapagod sa pagdarasal para sa kanya dahil dito raw siya kumukuha ng lakas. Pagtatapos nga po ni Miss Kris, please pray for all my doctor this assisting them in OR.
all the nurses, especially mine and technician. Huwag sana kayong sumuko sa pagdarasal dahil kumukuha ako ng lakas galing sa kabutihan ng loob po ninyong lahat. Samantala, dumako naman po tayo sa update natin about po kay Miss Catherine Bernardo. Alam na alam nga po ng mga fans ni Mr. Robin Angeles na super crush ng batang aktor si Miss Catherine Bernardo. Kaya gano'n na lamang po ang kilig ng mga fans nang malaman nila na parehong dadalo si Miss Catherine Bernardo at Mr. Robin Angeles sa isang event na gaganapin nga po sa August 31, 2025. Hoping nga po ang mga fans ni Mr. Robin na magkita, magsama sa isang frame at magkaroon ng picture together ang dalawa. Umaasa naman po ang mga netizen lalo na mga fans ni Mr. Robin na sana raw ay mapang-abot daw ang dalawa. Magkaiba naman kasi ang mga produktong ini-endorso nila ni na Miss Catherine Bernardo at Mr. Robin Angeles na may parehong segment sa inaabangang pinakamalaking beauty convention sa SMX kaya magkaibang oras nila sa event na yon. Bali alas 2 nga po ng hapon ang time slot ng Viva Heartthrob at 6 o'clock PM naman po ang manakatakdang lumabas on stage ang Asia Superstars. Pero hindi nga po nawawala ng pag-asa ang mga fans pa rin na sila magkasama ang dalawang sa backstage. Hirit pa nga rin po nilang hilig na sana nga raw po magkaroon ng project together sina Miss Catherine Bernardo, Mr. Robin Angeles. Kung titignan nyo naman po is talaga naman po may chemistry ang dalawa kahit na po magkalayo po ang edad nilang dalawa. Sa katunayan nga po, bet na nga po ng mga manonood ngayon na mas matanda ang babae at ang lalaki naman ay mas bata. At alam naman po natin na pareho naman po silang artista na magaling umarte. Samantala, dumako naman po tayo sa pinakahuli nating showbiz update. Dahil nga po madalas tuksohin ni JM Ibarra ang collab team niya si Miss Fiang Smith, pinakagrabe na yatang biro ni JM sa dalaga ay yung nasa sasakyan sila at kinunan niya ng video itong si Miss Fiang habang tulog. Na video ang tuloy habang nakanganga ang dalaga at wala na ito sa tamang ayos. Kumalat nga po ang nasabing video at kahit na nabigla ang mga fans ay positibo naman ang naging dating ng mga itos na nakapanood, lalo na sa kanilang mga tagahanga. Karamihan nga sa kanila ay nakyutan nga po sa kuha ni JN noon. Pero kahit nga po cute, nakanganga pa rin nga po si Miss Fiang kaya hindi siya pumayag na hindi makaganti sa lab team nito. Bumawi nga po si Miss Fiang noong nakarang araw habang bumibiyahe nga sila na natsyempohan nga pong nakatulog si JM. At dito nga ay nakahanap ng pagkakataon si Miss Fiang kung ano ang ginawa sa kanya ng collab team ay ganun din ang ginawa niya rito. Kinunan niya din ng video ang binata habang tulog at mas malala ang itsura nito kumpara sa kanyang nakanganga ang video. Mas matindi kasi ang pagkakabukas ng bibig ni JN sa video na kinunan niya po ni Miss Fiang. Mas nakakaloka at mas nakakakilig daw po. Pero alam niyo po ba, tulad nga po ng video ni Miss Fiang, marami ang natuwa at nagkakaisa nga ang kanilang mga supporters sa pagsasabing nakabawi na nga po itong si Miss Fiang kay Mr. JM Ibarra. Ang bongga talaga ng dalawang ito, maski ako nga po is nakyuta na mapanood ko nga po ang video nilang dalawa. Thank you for watching. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa Starlight Showbiz YouTube channel and please don't forget to hit the bell button for our latest updates.